Magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag po mayroong blessing ng patay o di kaya ay nagpapabasbas o anointing of the sick dito po sa ating mga pamayanan, ang sumasama po sa akin ay yung mga coordinator. Minsan po mayroon tayong coordinator dito na sinamahan ako para magpahid ng banal na langis. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, baka kilala nyo. Habang kami ay naglalakad, sabi niya sa akin, "Father, meron po kong sasabihin sa inyo. Huwag po sana kayong magagalit, ha?" Sabi ko, "Bakit po? Ano po yon?" Sabi niya, "Father, huwag niyo naman po sanang sabihin doon po sa children's mass na yung mga bata pumupunta lang sa children's mass dahil sa binibigay na pagkain." Sabi niya, hindi naman po kasi sila pumupunta doon. Ang iba naman po sa kanila, nandoon naman talaga para magsimba. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko naman po sinabing lahat. Napapansin ko lang na kapag masarap ang pagkain na ibinibigay, maraming bata ang pumupunta. Pero kapag hindi, pag simpleng sopas or champurado na common nating binibigay, kukunti lang ang pumupunta. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman kasi ibig kong sabihin na lahat ng pumupunta doon dahil lang sa pagkain. Sabi ko lang naman, dumadami lang ang tao. Dumadami lang ang bata kapag kakaiba ang pagkain. Sabi niya kasi, "Father, may ibang mga bata na ayaw nang pumunta dahil daw ang iniisip dahil daw parang anong tawag niyan, kinukutya or anong tawag niyan, parang sinisita ng kanilang kapwa bata na, uy, pumupunta ka lang dito dahil masarap ang pagkain." So naglolokohan daw. Totoo naman. Depende naman sa mga bata yun, pero yung kasi ang naglalapit sa kanila sa simbahan. I mean, para sa akin naman kasi, it's one way of gisingin ang kanilang pananampalataya dahil sa pagkain. Pumupunta sila dito ngayon, baka dahil sa pagkain lang. Pero eventually, sana masanay sila na magsimba kahit walang pagkain kapag sila na ay lumaki. Naalala ko lang ito dahil nung panahon ni Jesus, ganun din po ang tingin sa kanya ng mga tao. I mean, nahahati yung pagtingin ng mga tao sa kanya. May isang grupo o yung ibang mga tao, nung narinig ang kanyang sinabi, naniwala sa kanya. Eto na siguro ang Mesiyas. Eto siguro yung sinasabi nilang dakilang propeta. Ginagawa niya ang mga kababalaghan na yun ang tanda ng Mesiyas. May iba namang mga tao na kapag naririnig ang kanyang mga sinasabi, imbis na maniwala, sila naman ay nagagalit at gustong patayin si Jesus. Nag-uugat sa pananampalataya. Ang isang grupo, nakita nila na ang ginagawa ni Jesus ay kagagawan ng Diyos. Ang isang grupo naman, ang ibang mga Pariseo, ang mga eskriba, ang tingin naman nila, kaagaw sa pananampalatayang Judaismo. Kaya siguro, masasabi natin na noong panahon ni Jesus, nakadepende na rin sa tao ang pagtingin nila kay Jesus. Yung iba na sa unang rinig pa lang nakumbinsi na agad, naniwala. Yung iba naman, nung narinig nila ang mga sinasabi ni Jesus at ginagawa ni Jesus, they felt threatened sa kanyang presensya. Para sa kanila, isa itong banta sa aming mga followers. Isa itong banta sa aming tinuturo sa ibang mga tao. Isa itong banta sa pananampalataya ng mga Hudyo. Maging po sa ating pananampalataya ngayon, marami rin po sa ating mga kasamahan. Ang iba ang tingin nila. Ang iba ang tingin nila sa binyag at kumpil. Ang tingin nila, kailangan nila ng dokumento na gagamitin sa pag-aaral, kung anumang mga pangangailangan. Para sa kanila, ang binyag at kumpil, para magkaroon ng dokumento. May record na kami sa simbahan, anytime pwede kaming kumuha ng dokumento na magagamit namin as official document.
Ang iba naman, naniniwala na ang sakramento ng binyag at ang sakramento ng kumpil ay para sa ating mga Katoliko at nagpapatunay, nagpapakilala sa atin sa kapangyarihan ng Diyos at na tayo ay nagiging kaanib ng Kanyang simbahan. Binibinyagan tayo, kinukumpilan tayo para sa ating pananampalatayang Kristiyano. Maging po sa Semana Santa, ang panahon ng Semana Santa, iba-iba rin po ang pag-intindi ng ibang mga tao. May mga tao na ang tingin nila sa Semana Santa, bakasyon. 4 na araw, magbabakasyon kami. Saan kaya kami pupunta ngayong taon? Pero mga Katoliko ang mga ito. Mga Katoliko ang mga ito. Ang iba naman, ang tingin naman sa Semana Santa, isang panahon, isang pagkakataon upang mas mapalalim pa ang pananampalataya, para mas mapabuti pa ang pagkilala sa Diyos. Now, ano ang gagawin naman natin dun sa mga tao na iba ang tingin nila sa ating mga ginagawa sa Semana Santa? Siguro, para sa atin na alam ang kahulugan ng Semana Santa, mas malaki pa ang ating kailangang gawin upang turuan sila sa totoong kahulugan at dahilan bakit ginagawa natin ang mga bagay na ito. Kaya siguro mga kapatid, sa huling linggo ngayong panahon ng Kwaresma, habang papalapit ang ating selebrasyon ng mga mahal na araw, sana po tumulong tayo sa simbahan na ituro hindi ang maling paniniwala tungkol sa mga gawain sa Semana Santa, kundi ituro natin kung ano ang nararapat at yung dapat na ituro sa ating mga kapatid tungkol sa ating pananampalataya. Pwede siguro tayong magbakasyon, wala namang problema doon. Pero ang bakasyon, hindi itinatapat sa mga halagang araw ng ating pananampalataya. Naiintindihan ko, marami sa atin, yun lang kasi ang panahon para magsama-sama sila bilang pamilya. Yun nga lang, hindi pa nila naiintindihan ang lalim ng kahulugan ng Semana Santa. At para sa atin na nakakaintindi, responsibilidad natin na turuan sila, ipakita sa kanila ang tamang selebrasyon, ang tamang gawain at ugali sa panahon ng Semana Santa.